Hello at magandang araw nga sa inyo at itutuloy ko na nga ang mga nangyari noong previous chapter. Ibabahagi ko nga sa inyo ang chapter 40 hanggang 42. Dito ay ipapakilala ko sa inyo si Rize, ang isa sa mga babaeng papasok sa mundo ng ating bida. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin ang intro. Go. Dito nga ay mapapansin natin na hindi pa din nakaka-move on si Denji sa pangyayari sa nakaraang chapter. At mapapansin ngang nakasunod sa kanya dito ang shark fin habang iniisip niya na meron nga daw siyang puso. Sa sumunod na eksena nga ay makikita natin ang Charity na nangongolekta ng funds para sa mga naapektuhan ng devil attacks. At nagbigay nga siya dito ng tulong dahil meron nga daw siyang puso. Pagkatapos nun ay binigyan naman siya dito ng bulaklak para sa tulong na ginawa niya at bigla niya nga itong kinain. Sabay lakad papalayo at pwede niya nga daw i-appreciate ang mga pretty things dahil meron nga daw siyang puso. Ganun nga daw kahusay si Maima dahil ang pakikipag-usap sa kanya ay nakakawala ng problema sa buhay. Nangako naman si Makima na tutupad din niya daw ang kahit anong hilingin ni Denji kapag nakolekta na niya ang part ng Gun Devil. Kapag may free time nga daw siya ay laging si Maima lang ang nasa isip niya. Kahit na nga daw na meron na siyang nakahalikang ibang babae, ang puso niya nga raw ay para kay Makima lang at hindi na nga daw siya magkakagusto sa kahit kanino pa. Sa sumunod na pahina ay bigla ngang umulan at naghanap siya ng masisilungan. Nang bigla namang lumito si Bim at masayang masaya na umuulan. Nang nabadtrip naman dito si Denji at pinaalis niya nga ito sa kanyang harapan dahil ayaw niya nga itong gumagawa na eksena. At dapat nga daw ay nagdala siya dito ng umbrella. Nang bigla namang may nagpaitang babae dito at kinausap si Denji sabay tawa ng malakas. Sinabi naman ni Denji na ano nga daw bang nakakatawa. Tapos ay nagsorry naman dito ang babae nang bigla naman itong umiyak. At nagsorry ulit sa pangalawa pang pagkakataon. At sinabing kamukha nga daw ni Denji ang aso niyang namatay. Pagkatapos ay nagsorry na naman ito sa pangatlo pang pagkakataon. Dito nga ay umaktong naduduwa si Denji at tinukot sa bulsa ang handkerchief sabay sabi ng tada na nagpaita pala siya dito ng isang magic tricks at nagpasalamat naman sa kanya dito ang babae. Nang biglang huminto nga ang ulan at sinabing dito nga daw siya nagtatrabaho sa malapit at kung may free time nga daw siya ay bumisita nga lang daw siya sa kanyang pinagtatrabahuan para pasalamatan na dapat nga raw ay pumunta daw siya dun. Makikita nga natin siya dito sa coffee shop na kanyang pinapasukan nang biglang nandito agad si Denji at umorder ng kape. Nagulat nga dito ang babae dahil mas mukhang nauna pangaraw si Denji kaysa sa kanya. Sinabi naman ni Denji na nandito lang daw siya para kuhain ng pasasalamat niya. At umorder nga si Rize ng dalawang kopi para sa kanilang dalawa. Hindi nga nagustuhan ni Denji ang lasa ng kape dahil lasang lupa nga daw ito at tinawanan naman siya dito ng babae. Sinabi nga ni Denji na nakakadiri nga daw ang kape. Sabay tumawa naman dito ang babae at napapakurot pa sa sobrang halakhak. Nang napaisip naman bigla si Denji at baka nga raw may gusto sa kanya itong babae. At nagpakilala nga sila sa isa't isa. Nang sinabi naman dito ni Rize na hindi pa nga daw siya nakakilala ng taong katulad niya na nakakatuwa kasama. Iniisip nga ni Denji na may gusto nga daw talaga si Rize sa kanya at gusto niya nga daw yung mga babaeng may gusto din sa kanya. Humingi naman siya ng tulong kay Makima at baka nga daw magkagusto siya dito sa babaeng ito. At sa sumunod na chapter ay makikita nga natin ang Angel Devil at si Aki Hayakawa. Pinagmamadali niya nga ito sa pagkain ng ice cream dahil nakakatatlong ice cream na nga ito at kailangan pa nila magpatrol sa lugar. Dagdag niya pa rito na alam na nila ang lokasyon ng Gun Devil at malapit na nga daw magkaroon ng expedition. Para nga daw makasalay, kailangan niyang pumatay ng mga devil para sa kanyang record. Kaya kung saan na siya naghahanap. At pag hindi pa nga daw siya tumayo, ay susumbong niya nga daw ito sa mga higher ups para patayin. At sumugot nga lang ito nang mas gusto niya pa nga raw mamatay kaysa magtrabaho. Sinabi nga dito ni Makima na siya nga daw ang sumunod kay Kishibe sa pinakamalakas na agent sa 4th Division. At baka nga daw siya pa ang pinakamalakas kung hindi nga lang daw siya tatamad-tamad. Kung gusto niya nga daw sumali sa expedition para sa Gun Devil, pag-aralan niya nga daw i-manage si Angel Devil. Sumagot nga lang siya dito na baka nga daw hindi siya makapagtrabaho ng maayos kasama ang mga devil. Sinabi naman ni Maima na ayos ka naman katrabaho si Power. Nagsuntukan nga daw silang dalawa kaninang umaga. Hindi niya nga daw kailangan magustuhan ito at ang kailangan niya lang ay gamitin ito para sa kanyang sarili. Pinatay nga daw nito ang lahat ng tao sa lugar nila nang ipanganak ito. To be more exact ay hinigop niya nga daw ang lifespan nila para gawing sandata. Kaya niya nga daw gawing sandata ang mga taong inawakan niya. Ang halimbawa nga nun ay ang katana na ginagamit ni Aki Hayakawa. Meron nga daw na unique ability ang mga sandata na ginagawa niya. Halimbawa ay kayang hiwain ng mga ghost na dapat nga daw ay untouchable.
Kaya makipagkaibigan nga daw siya dito kahit pretend lang. At sa sumunod na pahina nga, may pinatay na namang devil si Aki Hayakawa at pinapalayo niya nga dito ang mga civilian. Dito nga ay napansin ng Angel Devil na meron pang buhay na Devil Hunter na nakain ng devil at kalahati na lang ang katawan nito. Hinihiling nga netong patayin na siya at tapusin ang kanyang paghihirap at inutusan nga ni Aki ang Angel Devil para tapusin ito pero tinanggihan nga lang siya neto. Kaya siya na lang mismo ang gumawa sabay sabi ng hindi niya nga daw kaya makipagkaibigan dito kahit pretend lang. Sa sumunod na pahina nga makikita natin bumalik si Denji sa workplace ni Rise at sinabing ang puso niya daw ay para kay Makima pero ang katawan niya daw ay may sariling idea. Dito nga pumunta lang daw siya para kumain pero isang linggo na nga daw siya dito kumakain at hindi naman daw ganong kasarap ang pagkain dito at wala nga daw ba siyang taste sa pagkain. Umorder nga siya dito ng curry, ice cream at fried rice nang inalok nga siya dito kumain sa table niya. At okay na nga daw siya dito at sinabing nag-aaral ka kahit na dapat ay nagtatrabaho ka. Hindi nga daw ba nag-aaral si Denji kahit na 16 na siya at mas worse pa nga daw siya kaysa sa kanya na dapat nga daw ay nag-aaral siya pero nagtatrabaho nga lang daw siya as a devil hunter at sobrang rare nga daw nun. Sabi-sabi ng mag-aaral na nga lang daw siya sa tabi niya. Ngayon ay mag-aaral na nga lang din daw si Denji para magbasa at tuturuan nga siya dito ni Rise. At ano nga daw bang basa dito sa nakasulat? Sumagot naman si Denji ng balls at yun nga lang daw ang word na kaya niyang basahin at tinawanan nga lang siya dito ni Rise. Sinabi niya nga dito na gusto niya daw pumasok sa school kasama si Rise. Sabay inalok niya nga itong pumunta sa school at mag-explore mamayang gabi. Sumang-ayon naman dito si Denji at sa sumunod na pahina ay meron niyang weird na tao sa banyo at kinakausap ang Typhoon Devil at tinatanong kung bakit gusto nila ang puso ng chainsaw. Sumagot naman ito nang hindi mo na kailangan malaman at pag nauwa na nga daw nila ang puso ng chainsaw ay ang kasunduan nilang dalawa na kailangan ay magagamit niya ng kapangyarihan nito. Maghanda nga daw siya dahil madami nang napatay ang human with a chainsaw heart. Sumagot naman ito nang dahil nga daw hindi naman ganun katalino ang mga devil. Nakapatay na nga siya dito ng devil hunter sa China for a job. Once nga raw na kinuha niya na ang asawa at anak nito para maging hostage, hinayaan na nga lang siya netong patayin. Sa sumunod na pahina, makikita nating pumunta na ang dalawa sa school para mag-explore. At makikitang mag-holding hands nga sila dito. At sa sumunod na pahina, tinanong niya nga kung sino daw makakasagot nito. Sinabi naman ni Denji na siya nga raw at alam niya ang sagot. Tinanong niya naman kung ano nga daw bang basa dito at sumagot lang si Denji nang hindi niya alam. At ganito daw pala ang pakiramdam ng nasa eskwelahan. At hindi pa nga raw ba nakaranas pumasok maski isang beses lang si Denji sa eskwelahan. Hindi nga daw ba pangit yun? Hindi katulad ng ibang tao na nag-aaral para makapagkoleyo at makapag-club, sport at makipagkaibigan. Si Denji nga raw ay araw-araw pumapatay ng devils at nakataya ang sarili netong buhay. Sumagot naman neto ng ayos nga daw yun dahil nakakakain siya ng 3 beses sa isang araw at meron siyang maayos na tulugan. Sinabi naman ni Rise na yun naman daw ang minimum standard para mabuhay sa Japan. At sumasakit na nga daw ang ulo ni Denji sa kakaisip ng kung ano-ano. At niyaya nga nito maligo sa pool para magpalamig. Pero hindi nga daw marunong lumangoy si Denji at tuturuan naman daw siya ni Rise at bigla nga tinanggal nito ang kanyang pang-itaas at pang-baba. Sinabi naman ni Denji na hindi daw ba masyado itong naughty at tinanong si Denji kung gusto mo ba talagang matutong lumangoy. At nakikita nga raw ni Denji ang apil ni Rise. Sinabi niya naman dito na maghubad na nga daw si Denji at wala naman daw silang makikita dahil madilim nga raw. At dito nga ay lumusong na sa tubig si Rise at sinabing natatakot nga raw ba si Denji dahil hindi ito marunong lumangoy. Nang biglangan tumalon si Denji, sabay-sabi ng napakalamig nga daw. At sinabi naman ni Rise na ituturo niya nga lahat ng hindi alam ni Denji at ang hindi niya kayang gawin ay ituturo niya nga daw itong lahat. Sa sumunod na chapter ay mapapansing umuulan na at umahon na ang dalawa. At tinanong nga dito si Denji kung anong pipiliin neto kung ang town mouse ba o ang country mouse nga raw ba. At ano nga daw ba yun? At dito ay makikita natin ang Angel Devil at si Aki Hayakawa na nag-uusap. At sinabi ni Angel Devil na ang country mouse nga daw ay nabubuhay ng ligtas pero hindi nakakain ng masarap na pagkain. At ang town mouse naman ay nakakain ng masarap na pagkain pero hindi ligtas at mataas ang chance na mapatay ng tao at pusa. Sinabi niya nga rito na mas gusto niyang maging country mouse kaso ay nahuli siya ni Maima at dinala rito sa syudad. At bumalik na nga ang pahina kay Denji at Rise at sinabi ni Denji na mas gusto niya nga daw maging town mouse.
Dito nga ay sinabi ni Rize na mas gusto niya ang country mouse dahil wala nga daw tatalo sa kapayapaan. Sinabi naman ni Denji na mas masarap nga daw ang pagkain sa city at mukhang masaya. At sinabi naman ni Rize na puro pagkain at kasiyahan nga lang daw ang nasa isip niya. Sumang-ayon naman dito si Denji. Niyaya naman siya neto na sumama sa kanya sa isang local festival na siguradong magiging masaya at madaming pagkain. Sasama nga daw siya as long as pagkatapos ng work niya. Na sinabi naman ni Rize na date nga daw yun at pupunta muna siya sandali sa girls locker room. Sobrang cute nga raw ni Rize, sabi ni Denji. At dito nga ay habang naglalakad si Rize papuntang locker room ay napalingon siya at tinanong kung si Denji nga raw ba ito. Sumagot naman ito nang oo nga daw si Denji nga raw ito. Nang sa sumunod na pahina ay makikita nating ito pala yung weird na lalaki kanina sa banyo at mukhang may binabalak na masama ay Rize. At balik nga kay Denji na napapaisip ng kapag pumipikit daw siya ay dalawang babae na ang nakikita niya. At dito na nga nagtatapos ang chapter 40 hanggang 42. Kaya kung nakasubaybay ka pa hanggang ngayon, hit mo na ang like button at mag-subscribe para sa mga susunod pang chapter.